Party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kaingyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Isang napakagandang umaga, maaliwalas na umaga ngayong Sabado, Mayo 10. Programang Ikarma Health Option. Makakasama natin si Dr. Glenn Soriano na siya po ay magbibigay ng mga advice or mga paliwanag tungkol po sa mga sakit na ating nararamdaman. Kaya kung ano man ang inyong nararamdamang sakit po dyan, pwede po kayong tumawag sa ating himpilan. Mapapanood nyo kami live sa DWIC Dagupan. I-click nyo lang sa Facebook page ng DWIC Dagupan at pwede po tayo magtanong kay Dr. Glenn Soriano. Ang pag-uusapan natin ngayon, pabalik-balik kanyo, pero talagang dapat na ipaalaala palagi sa inyo kung ano po ang kahalagahan nitong paggagamot at pangkontra yung mga tinatawag nating para hindi po lumala ang ating karamdaman. Kailangan marami po tayong matututunan kung ano pong ating gawin, lalong-lalo na po sa paggamit ng herbal medicine. Good morning. Mabigyan ka po sanod si kayo namin, nembang abigat, nembang agsapa, kada kayo amin na po. Good morning, Dr. Glenn Soriano. Hoy, good morning, Orly. Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating nakikinig dito sa DWIC at mga viewers sa ating live streaming. It's nice to be back. And as usual, every weekend, exciting tayo rito sa
Karma Health Options, medical issues, kung ano man ang concern nyo sa kalusugan ninyo, at mag-text o tumawag lang kayo dito at tatalakayin natin yan. Itong topic natin for today actually is, yan nga, sabi nga ni Partner Orly, diabetes. Pero kahit pa paano, paulit-ulit meron pa rin, marami dyan yung mga merong pre-diabetes o undiagnosed diabetes. Nakakatakot na talaga kasi siguro sa mga young mga teenagers, adults may pre-diabetes, hindi pa nalalaman. Yun. Ganon. So sige pa rin, ang sadness lalabas yung initial symptoms medyo malala na ang ang mga problem, marami na natamaang organs. So sige, pag-usapan natin ito ngayon at iba pang kung ano mga concerns ninyo. Yes, bakit po tinawag na chronic disease itong diabetes, Doc? Kaya ito nga chronic disease, yung opposite yan is acute disease. Dalawa yan acute and chronic. Yung acute is biglang nangyari yan, para bang kanina lang o overnight lang, paggising mo, meron ka na. Acute, iba, sakit ulo. O, kanina lang, sakit na ulo ko. Ganon. Ang chronic disease, yung term na chronic, time yan matagal mag-develop yun bago lumabas. Pwede magkaroon ng yung subtle signs and symptoms, para bang hindi mo masyado napapansin. Yun nga, sabihin natin, headache. Yan isang beginning sign ng isang chronic disease. Kung kayo may headache, ngayon, mamaya, inom kayo ng konting gamot, mawawala. Ayos na yan. Yung sa chronic disease, mga symptoms na yan, yung katulad ng headache, sign din o symptom din ng chronic disease. Yung araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, nararamdaman nyo kahit na uminom kayo ng gamot na nawawala, bumabalik din talaga. Ganon. So over time, merong problema sa loob na hindi nawawala kahit na inom kayo ng konting gamot. Ngayon, itong pinag-uusapan natin ngayong araw, yung topic natin, is diabetes. Kaya nga natin tinawag na chronic yan, mag-uumpisa lang yan, pwede mag-umpisa ng very early. Sabihin natin, late teenage years o early adult years, mga 20 years old ka pa lang mahilig ka na sa yung mga masamang overeating sa mga, hindi naman sa bawal, pero yung high sugar, high salt, at saka yung mga high fats, gano'n. So, abusado ka, wala kang control every day, tapos magkakaroon ka ng mga signs and symptoms. Yan yung mga signs and symptoms yan. Paulit-ulit, linggo-linggo, buwan-buwan, hindi nyo masyadong inintindi. Hanggang sa nagkaroon kayo ng very serious na yung karamdaman, doon kayo nagpa-check up. Doon nalaman ng doktor na mataas talaga ang blood sugar ninyo. So yung mataas na blood sugar, syempre further na investigation yan. Ano itong mataas na blood sugar? Ngayon lang ba nangyari yan? O meron kang kinain kagabi o kanina umaga na medyo mataas, masyadong matamis? Pwede rin yun. So, paulit-ulit ang gagawin ng doktor, pa-check yung blood sugar. Ngayon, kung sa 3 beses, yung random, 3 hiwalay na araw, na na-check up ng doktor na talagang mataas lagi ang blood sugar, yun ang tinatawag natin ng pre-diabetes. Ngayon, so ibig sabihin yan, yung blood sugar nyo, hindi lang kahapon, hindi lang last week. Kung hindi, araw-araw, hindi talaga bumababa ang blood sugar level. Ngayon, kung laging mataas ang blood sugar level ninyo, parang unti-unting kinakain ang mga sa loob Yan yung parang corrosion sa loob ng katawan. Lagi ko rin sinasabi na parang kinakalawang na. Ganon. So, kumbaga, compounded. Yes. At ano tawag natin doon? Nandun na. Accumulated. Lahat na. Overtime, napapabayaan, ini-ignore, wala namang gamot, sa pabayaan. So, may tarating talaga ng point na meron talaga mauna magbibigay dyan. Okay? So, ito na, parating tayo dun sa signs and symptoms ng yung high blood sugar. Ano mga tinatamaan na lugar yan? Yung lugar na merong ugat.
meron bang parte ng katawan natin na walang ugat? Lahat na. Nandun yung mata natin, nandun yung puso, nandun yung kidneys. So, madalas yan yung mga diabetic, naka-sunglasses. Bakit? Bulag ba yan? Hindi. Kasi pag sira yung ugat sa mata, very sensitive yan, maaring pumutok yan at magiging blindness ang mangyayari dyan. So alam mo na diabetic, maingat yung mga diabetic, nagsa-sunglasses para hindi masyado nakakasilaw, hindi ma-strain yung mata, hindi mapuwersa yung mga ugat sa mata, at hindi mabubulag. Yun ang connection. Yun. Mayroon pong mga diabetic na kung palaging nakababad po sa cellphone at nagbrowse yan. Paglabas niya, talagang ang labo ng kanyang tingin sa surroundings. Yun pa ay epekto ng ano? Well, yun nga, more of more of eye strain yan, at saka kasi yung pagod na mata. Pagod, eye strain. Alam niya na ang mata, meron siyang ano bang tawag na automatic, yung kita niyo yung bilog sa mata, yung iris yon, merong gumagalaw. Lumiliit, lumalaki yan para i-accommodate yung kung masyadong maliwanag ang araw, liliit yan. Kung madilim, lalaki. Yung parang, hindi ko alam kung marunong kayo sa mga photography yung camera. Yung camera, pag masyadong maliwanag, maliliit ang shutter speed. Ngayon, sa tao, yung mata, pag galing ka sa isang maliwanag o madilim, biglang lumabas ka sa opposite, yung madilim o malamig, mag-a-adjust yung mata. Ngayon, una-una, hindi pa nag-a-adjust, malabo pa ang tingin mo. Ngayon, maghintay ka ng konting minuto, ilang minuto lang, mag-a-adjust siya. Yun yung sinasabi nila. Pero, gradual yan. Kung hindi agad mag-adjust, laging malabo, merong ibang problema na. Ganun. Mayroon ding tinatawag na pasma sa mata. Yung pasma. Yung term na pasma, ako laging din sa akin yung very questionable yung ano talaga ang pasma. Kasi yung mga taong, yung mga caregiver, sinasabi niya, huwag kang maligo kaagad pagkatapos ng yung extraneous pagpapawis, gano'n. Kasi mapapasma ka, gano'n. Ako, ini-investigate ko lagi yung pasma. Kung ano yung sinasabi nilang pasma. Anong nangyayari sa pasma? Marami naman ang sinasabi sa akin ng mga symptom. Yung pasma, iba pa pulikat, iba nilalagnat, yung iba hindi makatayo, yung mga ganon, yung sakit ng buong katawan. So iba-iba ang nangyayari pag sinasabi nilang pasma. So hanggang ngayon, wala pa naman talagang nakaka-determine kung ano talaga kung syndrome yan, yung pasma. Pero yan ay isang term na ginamit ng mga caregivers, yung mga nanay, yung mga healthcare na yun ang term na ginagamit nila pag sinabi nilang, napagod yan, biglang naligo, kaya napasma. So marami naman pwedeng mangyari diyan sa pwedeng connected diyan sa pagligo kaagad, o pwede naman precondition yan bago ka naligo o nag-exercise, meron ka naman dating problema na hindi mo inintindi. Yun. Bakit itong mga diabetic ay parang nangangalay ang kanilang mga paa, kamay, yung mga iba, yung pinapatunog, ginaganon? Yung patunog, hindi rin connected dyan. Pero, meron tayong tinatawag na diabetic neuropathy. Yung neuro, it pertains to the nervous system. Diabetic neuropathy, ibig sabihin yan, medyo far advanced na yan. Kasi yung high blood sugar, yung katulad na sinabi ko kanina, hindi ito acute, hindi ito nangyari kahapon. Ang diabetes, nangyayari yan, matagalan yan Ibig sabihin, matagal na mataas ang blood sugar na hindi nyo inintindi na nagkakaroon siya ng damage. Ngayon, yung damage na yan, katulad na sinabi ko kayo, umaabot yan sa buong katawan, ang damage. Ngayon, itong high blood sugar, affected niyan ang mga blood vessels. Yung blood vessels niyan supplied ng mga nerves. Okay? So kung yung nerves hindi nakakarating, hindi nakakakuha ng tamang nutrition at yung kung ano man kailangan niya para ma-maintain ang function ng nerves, nagkakaroon din ng mga problema. Yun ang nakikita natin yung neuropathy dahil sa mga tawag na vasculopathy naman.
problema yung ugat, nadamay naman yung nerves, symptom ang nararamdaman ng tao sa diabetic neuropathy is yan yung tusok-tusok na pamamamanhid. Yun. So, ano ang sensation ng nerves? Sa nerves, kasama yan sa panlasa, pangamoy, pandinig, at yung feeling, hipon sa dulo ng daliri natin at sa talampakan natin. Ganon. Yung neuropathy, diabetic, involved na yan yung iba ang nararamdaman mo. Tusok-tusok, pamamanit, kahit na yung parang sensation mo na parang mainit. Ganon yun. Yan yung mga sensation na triggered ng neuropathies. Okay. Itong pre-diabetes, sinasabi rito na yung mataas ang sugar, pero hindi ito enough na para matawag na type 2 diabetes. Oo, kasi the only reason bakit nga tinawag ng pre-diabetes is hindi pa naman formally na-diagnose o hindi nahatulan na isang professional na doktor na ikaw ay may diabetes. Para bang sinasabi niya is, di dumating ka sa doktor, nagreklamo ka, ay masakit ito, laging nararamdaman ko ganito, madali ako mapagod, gano'n. Yan yung mga symptoms. Yung unang consultation mo sa doktor, sasabihin niya, check natin yung blood sugar mo. Mataas nga. So yung condition na yan, yung first check-up at saka kasama ng mga associated na signs and symptoms, yun ang sinasabi natin, pre-diabetes. Kasi, para bang sa korte, yung merong sa pinaka na, tinawag ka ng, lilitis na lang natin yan. Yung ganun din sa doktor, lilitisin natin yan sakit mo, titingnan natin. So, pre-diabetes ka muna. Ngayon, kung na-confirm na natin na diabetes ka nga after 3 pagsusuri na talagang mataas at saka tuloy-tuloy yung symptoms mo, yung parang merong damage, yun ang magiging diabetic ka na, hindi ka na pre-diabetic. Diabetic ka na talaga. So ngayon, umpisahan na natin ang formal treatment. Ang formal treatment, kasama yan sa yung lifestyle changes, medication, at kung hindi nakukuha doon, paurong doon sa ng mas mataas. So yung mga ibang diabetic, hindi nakukuha sa lifestyle change, hindi nakukuha sa gamot. Kailangan pa ng insulin. Yung grabe na, ay di combination ng lahat. Baguhin mo yung buhay mo, inom ka ng gamot nito, at dagdagan natin ng insulin. Yan yung mga nangyayari dyan. So, mayroon po itong diabetes, mayroong mga related conditions dito, tulad ng metabolic syndrome. Yeah, well, karamihan dyan. Yan yung mga long-term effects ng long-standing diabetes na hindi mo inintindi. Kung makita nyo talaga ang yung statistics ng yung mga top diseases sa mundo na yung killers of yung mga diseases. Ang sa akin yung mga 1, 2, 3 cancer, stroke, heart attack, ganun. Yung first 3 na yan, yung cardiovascular disease at saka stroke, yung 1, 2 at saka cancer. Yung tatlong yan, lumalago yan, nagiging grabe yan sa mga pasyenteng may diabetes. So ang tanong ngayon dito, ano ba nauna? Yung problema mo cancer o yung blood sugar? Karamihan dyan, nauna yung blood sugar, yung mataas masyado na matagal. Kaya ka nagkaroon ng stroke, kaya ka nagkaroon ng heart attack, kaya ka nagkaroon ng cancer kasi matagal na, chronic na yung mataas ng blood sugar mo na hindi mo na nagamot. Ganun yan. So medyo late the hero ang tawag nila. Paggagamot ka na, medyo malala na yung condition mo. Ganun yun. So, yan so paano ito? Yung ang problema rito, yung pag-control ng blood sugar. Yun ang problema, yung pag-control ng blood sugar. So ngayon, kailangan natin paulit-ulit natin sasabihin sa mga nakikinig dito, yung i-control your blood sugar kahit kung pre-diabetic ka. Yan yung mga risk factors ang tawag natin. Yung risk factors is una, alam mo na nga, yung magulang mo, yung grandparents mo, may sibling ka, parents mo, may mga diabetes na diagnose na. Ay, kung kasama ka dyan sa hilera,
ay mag-ingat ka. Ikaw na, meron na rin. Ganon. So ngayon, kung denial ka, sabi mo, ay hindi, okay, wala ako dyan, healthy ako. Well, kailangan maging aware ka. Ang ginagawa natin dito, awareness campaign ng itong sakit nito. So, ang aware ka, kahit na di-deny mo, kailangan dahil sa buong linya mo, lahat ng kamag-anak mo may diabetes, ikaw, magkakaroon ka rin yan malamang. So, ang gagawin mo, kailangan, una-una, yung ingatan mo yung lifestyle mo, ingatan mo yung pagkain mo, at saka mag-exercise ka. Kung ginawa mo yung tatlong yan, yung hindi ka masyadong maano sa mga sugar, salt, at saka fat, di dietary na yan, lifestyle na yan. Tapos, kailangan mag-exercise ka araw-araw. Kung gagawin mo yung mga yon araw-araw, mapiprevent mo yung palala ng condition ng diabetes, kung pre-diabetes man yon. So ano po ang maitutulong ng ikarma sa pag-control ng blood sugar? Okay. Yung consumption ng ikarma naman, at sabihin natin ikarma, kilalang kilala ko yan, alam kong very effective. Pero ang role ng alternative medicine, which is malaki porsyento, is more of the herbal medicines. Ang ginagawa nun is kinokontrol niya naturally ang blood sugar levels. Ganun yan eh. So marami ng research dito tungkol dito sa mga herbal products katulad ng meron sa ikarma, na ang ginagawa noon, kung continuous ang consumption ng herbal products katulad ng ikarma, ma-maintain na naturally ang blood sugar. Kasi tutulong yan sa pagsunog ng blood sugar. Ganun yan eh. Tutulong yan din sa pag-production ng tamang insulin. Tulong yan sa production ng yung paggamit ng yung mga na-stored fats at saka yung stored na sugar para hindi masyadong maipon, mag-accumulate para mag-cause siya ng mga damage. Ngayon, yung mga damages na caused by yung persistent na elevated blood sugar, nire-repair naman din ng ikarma. So, yung combination ng effects niyon, blood sugar control at saka anti-inflammatory repair, yon ang nakakatulong sa mga pre-diabetic at saka diabetes na. Okay. Ano po ang mga sintomas nitong metabolic syndromes na sinasabi dito, doktor? Well, ang general term na metabolic syndrome is kasi yung yung metabolism ng katawan parang wala na eh. Maling-mali na nangyayari. Anong metabolism? Ang term na metabolism is yung buong lahat ng ginagawa ng katawan mo para masunog, magamit, ma-utilize lahat ng nutrients ng body. Starting from kakain ka, yung kung ano yung mga kakainin mo, darating din sa tiyan mo. So, yung metabolism starts at the stomach, yung tiyan. Pagtutunaw ng mga pagkain. Pagtutunaw ng pagkain, saan pupunta yan? Pupunta sa atay. After the atay, didistribute ng atay sa buong katawan. So, yung metabolism ng isang pagkain, ng nutrients ng tao, yung multiple process yun. Okay? So, yung multiple processes ng isang tao, pag hindi tama ang function, wala sa alignment, metabolic problem ka na. Ibig sabihin, pagdating sa umpisa pala sa tiyan, hindi magandang pagtutunaw. Ngayon, yung produkto ng pagtutunaw sa tiyan, darating din sa atay mo. Yung atay, para bang hinihimay niya yung dumating galing sa tiyan, mali ang paghimay. Hindi niya kaya kasi may sakit na. Yan, ang susunod din yung sa utak, sa puso, may mga kanya-kanyang metabolic functions din yun. So, yung metabolic syndrome na yan involves multiple organ functions. Ibig sabihin, metabolic syndrome, walang magandang function sa lahat ng organs ng body mo. So, metabolic sistema ang problema. Hindi lang isa. May tinatawag dito na abdominal obesity, high blood pressure, high blood sugar, high serum triglycerides. Ano yung mga ito, Doc? Yun nga, all those are signs of a metabolic problem. Kasi lahat naman nangyayari dyan, merong hindi gumagana. Ano itong abdominal obesity? Abdominal obesity is yung bagong ano ko lang ito, may encounter na ano. Ang abdomen natin is yung gitna ng pelvis, yung baba, at saka yung rib cage, yung tadyang nating ribs, yan ang chest cavity.
below the chest cavity is the abdominal cavity. Ang laman ng abdominal cavity, yun nga yung binanggit ko. Landan yung tiyan, yung intestine, yung liver, yung pancreas, lahat yun merong metabolic function. Ngayon, yung metabolic, yung taba, makikita niyo, isang obvious na yung tinatawag natin na pot belly, yung malaking tiyan. Yung abdominal fat yan eh. Gano'n yan. So, para bang isang sign yan ng pangit na metabolism ng tao niya. Yung para bang yung mga taba-taba, nag-iipon yan doon sa lugar ng abdomen niya, doon sa bandang tiyan. Gano'n yan. So, yan ang abdominal. So, dangerous ba yung gano'n? Malaki ang... Well, it's a sign of impending danger. Kasi, kung malaki ang tiyan mo, may bagay niya. Bakit lumalaki tiyan mo? It's sabihin niya, hindi magandang nutrition mo. Or, hindi magandang exercise mo. Kahit na magandang nutrition mo, tamang kinakain mo, nag-exercise ka naman, merong endocrine problem naman yan. Ibig sabihin yan, merong mga enzymes o mga endocrine glands hindi nagpa-function para matunaw tama yung taba. Hindi natutunaw. Naiiwan lang doon sa tiyan. Marami ako nakakasalubong na ganyan. Laki na parang ang bigat na heavy masyado. Kasi hindi lang sa abdomen, sa tiyan, lahat ng braso nila, puro parang malalaking tao, parang mga sumo wrestler, ganon. So, kung interview yung mga taong yan, may maganyan, makikita mo, makukuha mo yung conclusion na sila ay may metabolic problem. Ano yung metabolic problem nila? Pagsusunog, metabolic problem na hindi sila natutunawan, sobra ang kain nila, kaya kung tama ng pagkain na hindi maganda yung function ng kanilang tiyan, hindi magandang function ng kanilang liver, at saka hindi magandang function. Lahat nga yan ang Ba't ang lakas nilang uminom? Inuubos sila maski 1 liter na alak eh. Well, yan. Madali namang gawin yan. Ang question yan is, inumin mo kaagad yon, madali mo maubos. Parang sanaya, saan pupunta yon? Yung 1 litro pupunta sa tiyan. Yung sa tiyan, wala naman talaga masisira kaagad dun eh. Kaya na ma-absorb na ng katawan yan. Nandun lang yon, ma-absorb na yan. Saan pupunta naman yon? Pupunta naman dun sa atay. Dun sa atay naman magtatrabaho din. Yun ang trabaho ng atay. Kung sabihin natin, linggo-linggo nagiinom ka ng 1 litrong alcoholic beverages, ino-overwork mo na nga yung liver. Kung overwork yung liver, kasi ang liver, ang atay natin, is yan yung tinatawag na detoxification organ. Aalisin niya yung lason ng pagkain, katulad ng alak. Yun ang numerong trabaho niya. Kung bibigyan mo lagi ng trabaho ng atay, ng maghimay ng alcohol, i-overwork mo, tatamaan talaga ang liver mo. Ganun yan. So, yung sinasabi natin, kayang-kayang ubusin ng 1 litro. Oo nga, kayang-kaya yan. Pero tinan mo, maghintay ka na 1 taon na ubusin niya lagi 1 litro. Baka wala na matirang atay yan. Yan ang magiging cirrhosis na. So, considered ba natin sila na walking time bomb? Yes, isa din yan. Well, medyo matagal na time bomb yun. Hindi agad-agad. Yung cardiovascular disease, kasi manipis na yung yung aneurysm, ganon. Yung manipis na yung ugat, mas sensitive yung time bomb na yan. Yung atay tumataga. Alam niyo yung mga liver cirrhosis? Oo. Para nakakaawang tignan na ano ba, masakit ba yan? Hindi. Bedridden yan. Nakahiga ng sa kama, minsan matagal, buwan. Makikita mo parang karot, yelong-yelo. Putlang yelo. Nakahiga lang, hindi gumagalaw. Nakatingala lang, parang nakatanga lang. Ano bang nararamdaman? Hindi yan ang liver cirrhosis. Yung liver cancer. Yung parang zombie. Ganun yun. Yun ang liver cirrhosis. Ganun. So, hindi masyadong masakit, pero yung alcoholic yung alcoholic coma ang tawag nila doon, yung parang hindi ka kumikibo, wala ka nang kilala, parang paralyzed ka na lang. Oo, ganyan. Ang difference naman doon sa yung ganon cirrhosis, kita mo talagang yellow kasi affected ang yung metabolism ng yung abdol, yellow, ganon yan. Hepatitis, ganon. Yun.
Okay, dami pala tayong mga sakit na hindi natin alam. Itong somatostatinoma. Ha? Somatostatinoma. Ano ito? Somatostatinoma. Wow. Well, galing na sa term yung in mid explanation galing din doon sa mga term na. Soma, it pertains to the internal organs. Statin yung di ako sigurado kung statin pertains to yung mga taba. So yung noma pertains to a tumor. So a tumor created by yung presence of mga excess ng mga taba, ganon, sa loob ng katawan ng tao. Ganon yan eh. So, paano nangyayari yun? E di, balik na naman tayo doon sa yung maling function ng mga system natin, metabolic function. So, kasi kung tama yung metabolic function mo, hindi mangyayari ito yung mga tumor nito eh. Kaya madali siyang tanawin yung mga magiging tumor. Hindi mangyayari yun. Balanse. Kaya bang tunawin ng ikarma itong mga kung ano ito? Ang question niya kaya yan ang malaking question sa ano. Yung term ng tunawin, very controversial yan. Kasi kami, yung history ng ikarma, lumiit yung breast cancer, lumiit. So, appropriate ba na sinabi niyan natunaw yung tumor? Hindi natin alam kung talaga natunaw, pero hindi na lumaki at yung cells, yung cancer cells ng tumor, namatay. Okay? Nung namatay yung cancer cells, natunaw. Ganun. So, yung interpretation nun, ang ginagawa ba talaga na ikarma yan? Tinunaw niya? Well, ang ginawa na ikarma, pinatay niya yung cancer cell. Nung pinatay niya yung cancer cell na marami, lumiit yung tumor. O tapos nalusaw na rin. So, kung tataway mo natunaw niya, ayun pwede na ma-appropriate. Pero directly, hindi ko sasabihin na tinutunaw niya yung mga bukol. So, yan yung cancer cells. Ngayon, ito mga... But that thing speaks to itself, no? Yan. Ngayon, ito, may ibang klaseng tumor. Ito yung mga lipoma, yung benign tumor. Karamihan yan encapsulated. Encapsulated. Nabalutan na ng matigas yun eh. Yun. So, paano mo tinatanggal yan? Hindi mo naman matutunaw yun na kasi nakabalot na yun eh. Binalot na ng katawan yan eh, ng protective cover. Ang pagtanggal nun, hindi tunaw kung hindi surgery. Bubuksan mo yung katawan, kung saan yung bukol, aalisin. Ganyan. Kasi kung di mo aalisin... pero yung hindi na lumaki, dahil sa pag-iinom niya ng ikarma, ibig sabihin nun, nakatulong yung ikarma sa pagkontrol ng pagkalat. Ang magandang example nyo dyan is yung prostate gland. Okay? Ang ginagawa na ikarma, kinokontrol niya yung paglaki ng prostate gland. Paano ginagawa yan? Kasi dalawang bagay ang paglaki ng prostate gland. Yung isa, yung talagang tuloy-tuloy lang yung tawag nito, yung hormone ng lalaki. Yung sa babae, estrogen, testosterone. Ngayon, kung ang lalaki hindi mo talaga mapipigilan ng yung testosterone, tuloy-tuloy na secret. Pag tumama naman sa prostate yon, ang tendency ng prostate na mayroong presence of testosterone, lumalaki. Gano'n yan. So, isang objective ng therapy, painumin ka ng gamot na pipigilan niya yung secretion mo ng testosterone para hindi lumaki ang prostate. Yung isang element ng prostatitis is inflammation. Kaya yan. Kaya namamaga din ang prostate. So, dalawa, testosterone at saka inflammation. So, ang gagawin na ikarma, over time, tuloy-tuloy ang pag-inom, natural steroid. So, pipigilan niya inflammation para lumiit. Kokontrol niya yung testosterone secretion para hindi madiligan, para hindi lumaki. So, over time, yung prostate ng mga umiinom na ikarma, hindi lumalaki at lumiliit pa nga. Ganon yan eh. So, yan ang tulong sa mga, yung tinatawag natin bukol-bukol, ang ginagawa na ikarma, isi-shrink niya yung size hanggang sa yung hindi na talaga pwedeng lumaki, at kung talaga hindi mawala yung bukol, baka surgery ang kailangan dyan. So, ayun. O, kung sakaling binuksan at inalis
ano naman ang maitutulong uli ng ikarma doon? Well, yan yung rapid healing. Kasi ang after operation nun, mas mabilis ang paggaling ng mga sugat dahil sa anti-inflammation at repair. Okay? Tapos, yung long-term effects ng ikarma, ang ginagawa niya, prevent niya yung reformation ng mga katulad niyang tumor. Kasi ang mga formation ng mga tumor, merong parang imbalance o merong mali eh. Kasi yung mga sebaceous tumor, sobrang secretion ng sebum, yung sebaceous, yung substances, binabara yung mga daanan at katulad ng pimples niyan eh. Ganon. So, kung barado yung mga ducts, yung mga daanan ng yung ingredients, magkakaroon ng tumor, yung tumor yun, lalaki, yun, tuloy-tuloy ng process na yun. So, ang ginagawa ng ikarma, ang tulong ng ikarma, is ibabalanse niya yung mga processes na involved dun sa yung resulta may tumor. Ganon ang ginagawa. Hindi pa nga natin nasusubukan eh. Kung sakali ikaw ay may hiwa, nasugat, pwede bang yung powder ng ikarmati ilagay mo yun? Hindi. Kuwan yan eh. Ang danger kasi nun, yung maglalagay ka ng external, hindi natin alam kung contaminated yung hindi. Kasi ba't mahaluan ng bakterya yon. So, ang pinakamaganda, yung traditional medicine, kung meron kang sugat, linisin mabuti para mapatay yung mga microbes sa surface, lalagyan ng, kasi kung superficial lang, lagyan mo ng topical antibiotic, lagyan mo ng band-aid, gano'n. Kung masyado malalim, kailangan tahi. Gano'n. Yung mangyayari sa loob, pag iinom mo ng ikarma, ang immune system niya na magte-take over sa loob. Kasi kung meron ka infection dahil sa sugat, syempre, parang hindi mo maiwasan na pasukan na ng mga yung infecting organisms yan, yung mga bakterya. So, gigising naman ang immune system natin. Ang gagawin ng ikarma, bubuhayin, titibayin yung immune system para lumaban sa mga infection na nanggaling sa mga sugat. Ganon. Yung matagal na sugat na medyo namamagana, na mahina, tutulong naman ang ikarma dun sa inflammation. Kasi meron pamamaga at pamumula. Yun ang inflammation. Yan ang parang natural steroid ang ikarma. Diyan tumutulong yan. Ayun. So, marami pa tayong katanungan kay Dr. Glenn at mayroon pong mga testimonials na ipaparinig po natin. Nandito muna yung mga commercials po natin. Early in the morning. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Bagong hamon na naman ang harapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kapal na sa atin ay nagmamahal with MX3. With MX3, tayo ay extraordinary. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Test the man. Bakit si Bak Party List? Mula noon hanggang ngayon, ang SIBAC ang nag-iisang party list na subok ng lumalaban sa korupsyon. Kung galit ka rin sa korap, bring back SIBAC. 93 sa balota. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! At
Pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Early in the morning. ...44 minutos. Kasumpalan na alas 7 kabwasa, may katanungan po tayo rito, Doc. Tinatanong ni Crispin Flores kung yung aneurysm ba ay namamana. Hello. Good morning, Ms. Crispin Flores. Mr. Ang Crispin. tanong kung namamana ang aneurysm. Well, ang immediate na sagot ko, hindi mamamana ang aneurysm. Ganon. Ang mamamana is yung cause ng aneurysm. Okay? Kasi ang aneurysm, parang dalawang pathology yan dalawang nagiging cause para mag-develop ang aneurysm. Una, weak blood vessels. Kasi kung manipis yung blood vessel mo, talagang hahanap siya ng mahinang lugar. Lolobo. Mahinang development ng blood vessel mo. Kaya manipis yung blood vessel mo, may tendency niyan, lolobo talaga. Okay. Pangalawang yung item, hypertension, okay? Kahit na mahina yung blood vessel mo, kahit na mahina, kung hindi mataas ang blood pressure mo, hindi rin lolobo. Okay? So, yan, sagot ko doon sa mamanahin mo ba yung aneurysm? Hindi. Mamanahin mo yung lifestyle ng magkakaroon ka ng aneurysm. Ganon. Karamihan ng mga disease, ganun lang sinasabi ko. Hindi mo talaga minamana. Minamana mo yung lifestyle ng cause ng ganyang aneurysm. So, anong minana mong lifestyle? Yan, isa. Yung malnutrition. Malnutrition leads to weak blood vessels. Yun.
Kasi may yung mga essential mineral, vitamins, etc. na pampatibay ng ugat. Ganun yan eh. Kung ang kinakain mo, kanin, bagoong lang araw-araw, saan ang nutrition mo niyan? So yan ang sabi mo, minana mo yung, dahil sa kahirapan, yun naman ang kinain ng grandparents mo, ng grandparents nila, hanggang sa sibling mo, yan naman ang nutritional diet mo. Mahina sa nutrients para pampatibay ng ugat. Okay. Ganun din sa mayaman, kung puro na lang... yun nga, sa yaman puro junk food naman ang mayaman. Ganon. Kung, yan. So, kung pag-aaralan mo talaga ang linya na may mga aneurysm, makikita mo talaga ang lifestyle ko niyan pangalawa, yung isang item na sinasabi ko, isang cause is hypertension. Kasi kung mahina ugat mo, kung wala kang hypertension, hindi naman tinulolobo yun kahit na mahina. So yan, yung combination ng mahina ang ugat mo at saka yung hypertension, talaga magkakaroon ka ng aneurysm. So kailangan, malamang, minana mo din yung lifestyle ng mga parents, grandparents, etc. na puro high blood. Anong high blood? Yung mainitan ng ulo. Hindi talaga yung diagnosis ng yung mataas yung tension, yung sobra at pinapabayaan at hindi ginagamot. So yung hypertension na pinabayaan mo lang tapos may mahina ka ugat, magkakaroon talaga ng aneurysm. Ganon. So kung alam mong mahina ng ugat mo at may tendency ng ikaw o pamilya mo magkaroon ng high blood, kailangan mag-maintain, magpa-check up ka para ma-diagnose ka. Kung mataas ang blood pressure mo, mag-maintenance ka na. Ganon. So, yung dalawang item na yun, yung weak blood vessels at saka itong hypertension, consume ka na ng ikarma natin for 1 whole year. Alam mo, yung dalawang item na yan, pwede niya i-control. Hindi ka mag-high blood, titibay yung mga ugat mo. So, maiiwasan mo yung mga aneurysm. Ayun. Okay. Malinaw na. Crispin Flores. Dito naman kay Jerry Camel Season. Sabi niya rito, Doktor, ano po ang mga symptoms ng prostate enlargement? Marami naman symptoms yan Karamihan naman yung frequency of urination. Yan ang numero. Ibig sabihin yan yung frequency of urination. Ihi ka na ihi. Ihi ka ng ihi. At yung wala sa oras, gano'n yan Parang kaiihi mo lang, tapos mamaya naiihi ka na naman. Tapos, hindi naman sa yung frequency, kundi yung time of day. Yung sinasabi nila, gising na gabi. So, yan. Yung symptom na yan is caused by yung compression ng pamamagang prostate on yung daanan ng ihi. Ganon. Kasi yung ihi galing sa urinary bladder palabas doon sa lawas. Merong dinadaanan ng lugar na nababalutan ng prostate gland. Ngayon, kung yung prostate gland, napipigilan yung ihi kasi yung mandadaanan niya parang maliit na tubo yan Ngayon, kung naiipit yan, hindi makadaan ng ihi. Kunti-kunti. Ngayon, konti-konti. Ngayon, kung mag-relax yung prostate, kasi may muscle sa loob ng prostate, may muscle niya. Pag uminom ka na, mag-relax, minsan nag-i-spasm din yan. Yung constrict, dilate, constrict, yan magre-relax. Ihi ka na ihi. Suporme doon sa condition ng prostate. Kaya yun yung frequency. So, ang gamot ng prostate, dalawa nga yun, yung parang may kasamang muscle relaxant, Rhinasticide, saka tamsulosin. Tamsulosin at saka finasteride. Yan yung mga dalawang gamot na isa control ng testosterone, yung isa muscle relaxant. Yan yan. So yan ang combination na therapy. Pero anong may tutulong ng ikarma sa prostate? Yun ang sa atin. Ang prostate, meron siyang regulation ng testosterone at saka meron siyang yung anti-inflammatory para mawala yung maga. Kahit na mag-contract yung muscle niya, kasi wala naman talagang direct control ang ikarma doon sa muscle spasm, pero kinokontrol niya yung inflammation, kahit na mag-contract siya, may daanan naman talaga ihi. Yan. So kung ang voiding, ibig sabihin yan, kaya nga frequency, small frequent, kung iihi ka, buong-buo, empty.
tsaka maghintay ka na susunod. Ganun yan. Kung uminom ka ng ikarma, tuloy-tuloy ang pag-ihi nun. Tuloy-tuloy one time, ibig sabihin yan. Kung kailan mo gusto umihi-ihi ka lang, ma-empty. Hanggang sa, alam mo yung full feeling time ng bladder, usually 3 hours nga yan eh. Ang normal, ibig sabihin yan, yung hanggang sa mapuno, dapat 3 oras yan eh. Kasi nga yung mga biyahe ng bus, ang tansya nila sa tao, after 3 hours may break, stop, rest stop. Ganun eh. Pero yun ang problema sa pagtra-travel kung may enlargement ka sa prostate. Frequency, gano'n. Talagang ihi ka ng ihi. Pero mapansin mo, yung urge kasi, meron mga sensor dyan eh. Hindi pa puno yung bladder eh. Hindi pa puno, konti pa lang yan eh. Pero ihingi-ihi ka na. Pero pag ihi mo naman, kukunti. Ganun yan eh. Yung hyperactive yung sensor na pag-ihi mo. So, pero sasakit din ang pantong mo pag ano. Pero hindi pa puno. So, ang gagawin, ang dapat mangyari doon para muscle relaxant, para ang control ka na sphincter yung muscle sphincter ng bladder. Mag-open yon na tuloy-tuloy para ubos yung content, tsaka siya magsasara. So, yung spasm ng prostate naman, yung muscle nyo, mag-i-spasm din yan, miski nag-relax ang sphincter sa taas, pigil pa rin. Pero itong prostate, parang kung nagkataon na malignant ito, malas mo na. Kasi out of mga ilang tao yun, isa lang atang tatamaan dyan eh. Oo, tama. Kasi, ma-anticipate din natin yan. Yung, pag ikaw may lahing sa mga lalaki na prostate cancer, at meron ka ng enlarged prostate, sabihin sa'yo, patanggal mo na. Huwag ka na maghintay. Kasi traitor yan, prostate na yan. Pag maghintay ka matagal, hindi naman agad kasi magiging cancer yan. Pero pabayaan mo lang matagal, kung cancer prone ka, magiging cancer yan. So pinakamaganda, patanggal mo na kasi isa pang problema din ng prostate. Traitor yan ang tawag nila. Bago matanggal yan ng cancer, kumalat na. Ganon. So ang prostate, kumakalat yan sa taas ng lungs lang, sa brain, maganon yan. So kung meron kang tendency ng cancer, paulit, may cancer na sa pamilya, kahit saan, basta may cancer, kung may prostate enlargement ka, patanggal mo na. Ganun yan. Kasi sinasabi nila kapag ginalaw mo raw, mas lalong kakalat. Well, yan ang paniwala ng marami. Pero galing sa Encyclopedia Marites pa rin yun. Ganon. Pag ginalaw mo ang tumor na benign, hindi kakalat yan. Pag yung metastatic na yung cancer, kahit na hindi mo galawin, kakalat na rin yun eh. Walang direct connection na sinasabi nila pinaopera kaya na kumalat eh. Ginalaw yung cancer o kumalat tuloy. Hindi ano yun eh, hindi tama yan eh. Usually talaga, even before na yung surgical excision ng isang cancer, may metastatic na, hindi pa lang lumalabas kung saan yun. Ganun. So, sa lalaki, prostate, sa babae, breast. Yes, oo. Marami lalaki. Puro mga kanyan yung endocrine organs, yung endocrine system. Kasi kinokontrol ang pamamaga, ang pag-growth ng endocrine organ is by yung constant secretion ng kung ano man ang ingredient na nagpapalaki sa kanya. O yung breast, ang nagpapalaki sa kanya is yung estrogen. So, yun ang babae. So, yan ang dapat may control. Yung estrogen surges sa babae may cancer, frequent yun abnormal. Ganun yun. So, yung lalaki naman, frequent surges ng testosterone. Testosterone at estrogen. Yun. Yeah. Yung dalawang, yung sex-related na hormones nagkakos ng mga cancer na yung gender-related. So, yung ikarma, paliliitin niya yung pamamaga, enlargement. Palilitin yan. Yung reduce yung inflammation para lumiit yung size ng prostate. Marami na akong user na frequent yung kanilang ultrasound. Kasi from the beginning, meron na akong mga users na more than 5 years na on ikarma. So kino-compare natin ang size ng prostate from the beginning nag-start at saka hanggang sa 5-year term. Hindi na talaga lumaki. May iba lumiit pa nga. Ganon. Tapos yung symptoms,
hindi naman totally nawala, pero nag-improve. Yan naman ang hinahanap natin. Kung merong So, improvement. How true na kapag sa lalaki raw, overuse or underuse? May hindi connection ba yun? Walang connection Walang din yun. connection yun. Walang Oo. connection din. Overuse, sexual activity hindi related sa ng paglaki, pagliit ng prostate. Ganun 'yon. Kasi ang dami ng kung ilantad natin lahat ng mga lalaki, kung frequent use or underuse ka, tingnan natin ang prostate mo, affected makikita mo, yung conclusion hindi. It does not affect the size of the prostate. Yung frequent use mo at saka Bakit kung may prostate ka, nagkakaroon ka ng dysfunction? Well, ang connection kasi ng prostate enlargement sa endocrine system is yung presence of testosterone. Ganon. So, yung abnormal presence ng testosterone sa sensitive na prostate gland, magkakaroon ka ng prostate enlargement. Okay? So, maraming lalaki, hindi naman sa lalaki, talagang over-sexually active. Kung ma-interview mo. Pero yung kanilang prostate, normal. Ganon. Mag-interview ka rin naman ng lalaking, yung, kung sabihin natin, yung mga religious groups underuse kung Normal din. Normal din. Pero pagka ikaw ay diabetic at nagkaroon ka ng prostate, talaga magkakaroon ka ng erectile dysfunction. Kasi may pre-existing problem. Nilabas mo nga yung erectile dysfunction. So, anong cause ng erectile dysfunction? Erectile dysfunction is a circulatory problem. Okay, ano nagpapatigas ng ari ng lalaki? Dugo na dumadaloy dun sa organ ng lalaki. Yan ang pampatigas. Kung hindi makapasok yung dugo, hindi titigas. So, pagi yun. Kasi wala nang daanan Sa tanda na, wala nang daanan na sira na yung ugat. Papasok. So, itong mga gamot na mga Viagra, para pampatulong. Nire-relax niya yung muscle ng organ para pumasok yung dugo. Gano'n. Yung problema, di tumatagal Gano'n yan. So, ayun. Alam nyo na ang gagawin nyo dyan. Si Gary Dalisay, si Sarlo Gonzales, Crispin Flores, yan. Si Ariel Bandong. Napapakinggan ninyo yung advice ni Dr. Glenn Soriano. Si Ronnie Sebastian. Kung gusto nyong maging macho, mag-ikarma kayo. Yes. Ayan. Malaki ang tulong yan. Malaki ang tulong. It keeps you going, it keeps you strong. Parang nahara rin ang tigas mo niyan kapag nag-iikarma ka, magiging machong-macho ka. So, nakakatulong yun sa parang enhancement. Yeah. May feedback na rin ako dyan. Hindi naman lahat, pero may feedback ako. Whether it's true or physiological or psychological, it helps Kasi kung alam mong okay ka, Superman ka, mas malakas ka. Pero kung sa tingin mo sarili mo, mahina ito, hindi kaya, talagang hindi mo kaya. Okay, so maganda yung mga advices ni Dr. Glenn Soriano, kaya kailangan nating mag-ikarma. Araw-araw po yan. Yung ikarma capsule, 8 pesos lang po ang isa niyan. Bibili ka na isang box, 100 na po yung capsule na yon. So 800 pesos lang. Yung tea is 250, sabi natin. 240 o 240 for one box of 15 sachets. Yun. So magagamit mo ng kung ilang beses mo nang gamitin yung isang tibag ginagamit ko 3 times So itimpla 3 times a day isang tibag. So yan times 50 more than 2 months na rin yun. Tanong ng ko kung bayaw mo ito o kaibigan natin ito si Engineer Bobby Llamas. Hereditary daw ba ang diabetes? Bakit pag sa 5 magkakapatid, yung 5, 2 lang ang diabetes at yung 3 ay hindi? Yan. Related yan sa Insan, Bobby. Related yun sa tanong natin kanina. Hereditary ba ang diabetes? Ako hanggang ngayon talaga, hindi ako magkukumit dun sa sinasabing hereditary. Ako, nandun pa rin ako sa paniwala, hindi mo mamanahin ang sakit ng diabetes. Ang mamanahin mo yung
lifestyle ng mga diabetic. Okay? Kung gusto ko talagang gumawa ng research regarding itong nito, kung talagang yung genetic disposition, minana. Genetic disposition pero ang genetic disposition galing din sa lifestyle ng linya na may diabetes. Ako, simple explanation yan yung dinosaur. Yung dinosaur nag-evolve naging tao Ganun yan Parang yung monkey naging tao. So yung prone to diabetes galing din sa walang diabetes. Pero dahil sa taong lifestyle na yung lahi ng diabetes, mahilig sa yung mataas na sugar, mahilig sa mayroon akong matamis. kilalang pamilya na ganyan Halos lahat sila, sakit nila diabetes. Pero yan, pag-aralan natin ang kanilang lifestyle. Anong lifestyle na itong pamilyang ito? Mula sa grandparents na grandparents, sundan natin. Ano yung diet nyo? Anong lifestyle nyo? Anong pagkain ninyo? Kayo ba nag-exercise araw-araw? Ganun yan. So ako, almost 100% sure ako, kung mapag-aralan mo yung family line ng may diabetic, makikita mo, merong problema sa kanilang lifestyle. It's either pangit ang kanilang nutrition, pangit na lang yung supplementation, pangit yung kanilang physical activity, or ganyan, full of stress yung kanon. Pero kadalasan ito ay acquired. Lahat ito mga acquired. Ganon. Kasi, kung halimbawa, ikaw may sakit ka na nga, ito, ugali mo, ugali ng parents mo, ugali ng grandparents mo, yan ang cause ng yung sakit mo ngayon, turuan mo na yung mga anak mo. Baguhin na natin itong lifestyle nitong pamilyang ito. Wala na tayong sugar 10 times a day. Pero mas lalo sa kabataan ngayon, they are prone dahil sa yun nga mga mahirap baguhin. Mga food chain. Pero ngayon, ayun sinasabi ko, it's going to take us generations. Kasi yung mga bagay nito nagbabago sa generation. Alam mo yung Gen X, Gen Z, iba-iba ugali nila Ganon. So, actually, parang ngayon lang lumalabas itong mga sakit na ito, diabetes. Yung pala matagal na, hindi mo alam. Galing yan dun sa lifestyle, ng hectic lifestyle ng mga parents. Kasi, very hectic ang lifestyle ng mga parents ngayon, lagi nagmamadali. So, lagi nagmamadali, ang preparation ng nutrition, pangit. So, wala sa genes, Wala sa genes. Yung predisposition na sa genes. Pero yung predisposition, pwede mong baguhin yon. So, pwede mo natin sabihin, talaga hereditary. Hindi, malaki ang question, hindi hereditary. Hereditary dun is lifestyle. Kung pwede baguhin. Kung buntis si mother, diabetic, buntis, yung anak niya sa predisposed na. Yung baby, karamihan, lalabas na yon, very sensitive na doon sa blood sugar. Kita niya yung baby ng diabetic mother, pag pinutol na namin ng within 24 hours, nag-hypoglycemia na. Ganon yun, yung baby. So, bibigyan ka agad ng glucose, ng water. Ganon. Okay. Si Gerardo Lamsen, ito, hindi nagsasawang nakikinig sa atin. Ikarma user din ito, si Jerry. Sigurado tapos na itong nag-jogging. Okay? Kasama natin sa technical side, di na natin napalabas yung mga testimonials dahil sa mga katanungan na maganda at mahaba ang paliwanag ni Dr. Glenn Soriano. Kasama sa technical side si Ka Edwin Inong with Dr. Glenn Soriano. Ako po ang inyong kaibigan, si Orly Navarro, nag-iikarma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita